Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, publiko pinag-iingat sa mga impeksyon ngayong tag-ulan. MMDA tinalakay ang mga aksyon alinsunod sa paghahanda sa La Nina. Kamara ipinasa ang ikatlo at huling pagdinig para sa Divorce Act. PBBM at BP Sara bumaba ang trust at performance rating. Kongreso nagpatupad ng mahigpit na protocol para sa nalalapit na SONA. LTO isinagawa ang kauna-unahang direktang distribusyon ng mga plaka. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita ngayong linggo, nitong kamakailan ay iniulat ng Department of Health o DOH ang 3% bahagyang pagbaba sa bilang ng kaso ng dengue sa buong bansa, bago pa man opisyal na ideklara ang tag-ulan. Ayon sa DOH, bumaba ang bilang ng kaso mula 5,380 noong ika-24 ng Marso hanggang ika-6 ng Abril, patungo sa 5,211 na kaso noong ika-7 hanggang ika-20 ng Abril. Gayunpaman, ang mga bilang ng kaso ay maaaring magbago ayon sa mga huling ulat na dumating. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, mas mainam na puksain agad ang mga lamok at pinamumugaran nito upang hindi makapatay ng mga tao ang dala nitong dengue. Pinapayuhan din ng DOH ang paggamit ng self-protection measures, paghingi ng maagang konsultasyon para sa anumang mga sintomas, sumang-ayon sa fogging kung saan kinakailangan at simulan at panatiliin ang tamang hydration para sa mga pasyente. Karagdagang paalala, ngayong nalalapit na ang panahon ng tag-ulan, pinag-iingat ang publiko laban sa mga impeksyon na maaaring makuha mula sa pagbabago-bago ng klima sa bansa. Partikular na rito ang dengue at leptospirosis na maaaring makuha sa tubig baha ayon kay Philippine College of Physicians President Ronjin Solante. Karaniwang naitatala ang mga pagbaha batay sa ulat panahon ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration sa mga matataas na urbanisadong lugar tulad ng Metro Manila, Central Luzon at Cebu. Samantala, pinaalalahanan ng Food and Drug Administration o FDA ang publiko na bumili lamang ng mga gamot sa mga otorisadong nagbebenta dahil mayroong ilang mga doktor na nagbebenta sa kanilang pasyente na hindi lisensyado ng ahensya. Paliwanag ng FDA, ang pagbebenta ng mga doktor ng gamot ay dapat rehistrado at otorisado ang mga clinic o pharmacy na mayroon ito. Dahil ang sinumang lumabag dito ay nararapat na magbayad ng multa o maaaring makulong sa ilalim ng Republic Act o RA 10918. Patuloy namang binabantayan ng FDA ang mga reklamo ukol dito sa tulong na rin ng Professional Regulation Commission at Professional Regulatory Board of Pharmacists para tugunan ang issue. Sa ibang balita, papayagan ng Commission on Elections o COMELEC ang mga individual na natanggal sa opisyal na listahan ng mga botante na mag-reactivate para sa susunod na halalan. Matatandaang kamakailan ay nasa 4.2 milyong individual ang natanggal sa listahan, kabilang sa mga dahilan ng pagtatanggal sa mga ito ay ang hindi pagboto sa dalawang magkasunod na halalan, loss of Filipino citizenship at pagkakaroon ng mga hindi wastong dokumento. Para sa mga gustong mag-reactivate ng kanilang pagpaparehistro, maaaring pumunta sa iba't ibang voter registration sites sa buong bansa. Kaugnay na ulat matapos ang acceptance testing nitong kamakailan, nakahanda na ang Commission on Elections o COMELEC sa pagdating ng panibagong batch ng Automated Counting Machines o ACMs. Ito ay darating mula sa South Korea kung saan nasa 20,000 ang inaasahang darating na sumunod na batch ng ACM.
Nakatang dumating ito sa buwan ng Agosto. Bunsod ng papalapit na panahon ng La Nina, naghahanda na ang MMDA para sa mga aksyon nito kung paano tutugunan ang mga suliranin sa flood at water management system sa Metro Manila. Narito ang ulat ni Princess Castro. Alinsunod sa papalapit na tag-ulan o La Nina, naghahanda na ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA hinggil sa mga aksyon nito at kung paano tutugunan ang mga suliraning kahaharapin sa mga lungsod sa mga panahong ito. Ilan sa mga aksyon na kanilang isinasagawa ay ang regular maintenance activities, flood control projects at paglalagay ng trash traps. Sa naganap na pagpupulong, nasa 80 mga lugar sa Metro Manila ang natukoy ng ahensya na madaling bahain. Dahil dito, mungkahi ng MMDA ang magkaroon ng drainage master plan na sasaklaw sa buong NCR at gayon din ng matiyak na ang mga drainage system ay magkakakonekta at kayang pamahalaan ang dami ng tubig ulan para sa susunod na mga dekada. Bukod dito ay patuloy rin ang pag-apila ng ahensya sa publiko na maging responsable hinggil sa pagtatapon ng kanilang mga basura dahil isa ang mga basura sa nagiging pangunahing sanhi ng pagbabara ng mga drainage system na kadalasang nagre-resulta sa malawakang pagbaha at trapiko. Kaugnay nito ay balak naman makipag-ugnayan ng ahensya sa Department of Public Works and Highways, local government units sa Metro Manila at dam operators para pag-usapan ang mga kamakailang natukoy na lugar na may localized na pagbaha, mitigation measures at disaster preparedness and response upang matiyak ang kahandaan para sa tag-ulan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Isa pang maugong na balita, inanunsyo ng Kamara ang aktwal na resulta para sa pagpasa ng Divorce Act upang magpatuloy na ito sa ikatlo at huling pagdinig. Ang House Bill No. 9349 o Absolute Divorce Act ay nakakuha ng 131 boto ng pagsang-ayon, samantala 109 naman ang hindi pabor dito habang 20 ang hindi naghain ng boto rito. Ang Absolute Divorce Act ay naglalayong bigyang oportunidad ang mga mag-asawang mayroong kinakaharap na hindi pagkakasunduan sa kanilang pagsasama na ipasawalang bisa ang kasal na naganap. Susunod sa News Force. Grupong pamalakayan na nawagang muling kasuhan ng China kaugnay ng umano'y pagkasira ng mga bahura sa WPS. Senator Risa Hontiveros isiniwalat na may koneksyon umano si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa mga naarestong mga kriminal sa Singapore. DepEd na nawagang iwasang gamitin ng mga paaralan bilang evacuation centers. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Bumaba ang trust at performance rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte, ayon sa nakaraang Okta survey. 6 na puntos ang ibinaba ng trust rating ni Pangulong Marcos nitong Marso mula noong Disyembre 2023 at 9 na puntos ang ibinaba ni Vice President Sara. Sa performance rating naman, 6% ang ibinaba ni Pangulong Marcos, samantalang si Vice President Sara naman ay may 11% ang nabawas. Ang nasabing survey ay isinagawa noong ika-24 hanggang ika-26 ng Marso na nilahukan ng 1,200 mga Pilipino.
Para sa pangatlong sonang gaganapin sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., puspusan na ang paghahanda ng Kongreso para sa seguridad at kaayusan ng buong kaganapan. Para sa bukod pang impormasyon, narito ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Formal nang sinimulan ang paghahanda sa ikatlong SONA o State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay ang mga ahensyang mula sa Kongreso, Office of the President, maging sa Senado at iba pa. Ayon kay Secretary General Reginald Velasco, ang nasabing pag-uugnay ng iba't ibang ahensya ay naglalayong magsagawa ng mas maayos na takbo ng programa ng SONA kumpara sa nakaraang taon. Bahagi ng nasabing preparasyon ay ang pagpapalawig ng seguridad, mga paghahanda iwas sakuna, pagsugpo sa matinding daloy ng trapiko at ang malawakang pagpapahayag nito sa media. Sinigurado naman ng otoridad na ang plano sa kaligtasan at seguridad ay sinasapinal na habang pinaiigting ang mga kinakailangang hakbang para sa pagpapatupad ng patakarang iwas krimen. Nakipag-ugnay din sa Metro Manila Development Authority o MMDA ang Kongreso para sa mas mainam na ruta sa mga tampok na dadalo at alternatibong ruta para sa publiko. Pinaabot naman ng Senado ang kanilang buong suporta at siniguradong makikipag-ugnay sa Kongreso, tampok ang SONA Task Force para masigurado ang mainam at maayos na pagsasagawa nito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Umabot na umano sa mahigit 200 bilyong piso ang danyos na naitala sa West Philippine Sea na pinaniniwala ang kagagawa ng mga Tsino. Kaya panawagan ng grupo ng mga mangingisda na magsampa muli ng kaso sa International Court laban sa China. Narito ang buong ulat. Nitong kamakailan lang ay isiniwalat sa isang post ni PCG spokesperson on the West Philippine Sea Commodore J. Tariela ang ilang mga litrato na resulta umano ng mga iligal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Kasama sa naturang post ang giant clams na ito na kamakailang naiulat na kakaunti na lamang ang bilang dahil sa umano yung iligal na pangongolekta ng China. Nasisira rin umano ang marine environment nito kung saan apektado ang mga bahura o coral reef dahil umano sa pagtatambak ng China na siyang pinaniniwalaang para makapagtayo ng mga isla. Kitang-kita rin sa litratong ito ang sea turtle na may nakabuhol na tali na siyang implikasyon ng umano'y iligal na panguhuli ng mga endangered species ng China. Dahil dito nanawagan ng pamalakaya na isang grupo ng mga mangingisda nakasuhang muli ang China dahil sa umunoy mga danyos nito sa karagatan ng Pilipinas. Ayon kay Pamalakaya Vice Chairman Ronel Arambulo, tinatayang mahigit 200 bilyong piso na ang danyos ng umano'y idinulot ng China sa West Philippine Sea. Kaya naman mungkahin ng grupo dalhin sa International Court ang pagsasampa ng kaso sa China. Ito umano ay upang masingil ang China sa mga danyos na naidulot nito. Base rin umano sa sariling assessment ng grupo, umaabot na 70% ng kabuhayan ng mga mangingisda ang nawawala dahil sa mga umano'y iligal na aktibidad ng China. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Isa pang mainit na balita, isiniwalat ni Senator Risa Hontiveros sa isang post na may koneksyon sa Sibamban, Tarlac Mayor Alice Guo sa mga naarestong kriminal sa Singapore. Ayon sa senador, konektado si Guo kay Zhang Ruijin at Bao Yinglin na naaresto sa isa sa umano'y pinakamalaking money laundering case sa Singapore. Nakasama umano ni Guo ang magkarelasyong ito sa Baofu na isang kumpanya na nasangkot sa $2.8 billion money laundering probe. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang investigasyon sa posibleng pagkakasangkot ni Guo sa operasyon ng Pogo sa Bamban, Tarlac. Ayon sa Philippine Navy, may contingency plan ito sa planong pag-aresto ng China sa mga umano'y manghihimasok sa kanilang inaangking teritoryo. Anya, hindi umano papayagan ng pag-aresto sa mga Pinoy. Para sa detalye, narito si Francis Riudique.
Tiniyak ng Philippine Navy ang proteksyon ng mga Pilipinong mangingisda na papalaot sa West Philippine Sea. Ito ay kaugnayan ng kamakailang anunsyo ng China na bagong pulisiya nito. Ayon sa isang artikulo, maaari na umanong mag-detain ang Chinese Coast Guard sa mga manghihimasok sa umano'y inaangkin nilang teritoryo. Hanggang 60 araw umanong madedetain ang sinumang maaresto. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Roy Vincent Trinidad, hindi umano papayagan ng pamahalaan ang detention rule na ito ng China. Hindi umano hahayaan na arestuhin ang mga Pilipinong mangingisda. Matatandang kamakailan ay sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi katanggap-tanggap ang bagong pulisiya na ito ng China. Samantala, beberipikahin na umano ng Navy ang ulat na may pipe installation sa Scarborough Shoal. Pagtitiyak ni Trinidad, maaari nila itong kumpirmahin sa paggamit ng aircraft, satellite tracking at pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang ahensya, nanawagan ng Department of Education sa mga local government units na iwasang gamitin ng mga paaralan bilang evacuation centers. Aniya, ito umano ay nakakaantala sa pag-aaral ng mga estudyante. Para sa detalye, narito muli si Francis Riudique. Dahil paparating na ang panahon ng La Nina, nanawagan ng Department of Education na iwasang gamitin ang mga paaralan bilang evacuation centers. Ito ang naging panawagan ni DepEd Undersecretary and Spokesperson Michael Poa sa mga local government units. Ito umano ang kanyang ipinahayag sa kamakailang council meeting kasama ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ayon kay Poa, ang paggamit umano ng mga paaralan bilang evacuation centers ay nakakaantala sa pag-aaral ng mga estudyante. Kahit umano ang mga estudyante ang hindi naman apektado ng kalamidad, ay di rin makabalik sa mga paaralan dahil may mga nananatiling evacuees. Ayon sa nilagdaan ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte na DepEd Order 37, maaaring gamitin bilang immediate evacuation site ang mga paaralan. 15 araw lamang umano ito dapat tumagal. Ngunit pagigit ni Poa, buo na ang posisyon ng DepEd na kung maaari ay di na magamit ang mga paaralan upang maiwasan ang learning disruption. Pagtitiyak naman ng DepEd sa panahong suspendido ang face-to-face classes ay patuloy na ipapatupad ng ahensya ang mga alternative delivery mode. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, inumpisahan na ng Land Transportation Office o LTO ang direktang distribusyon ng mga plaka ng tricycle sa mga may-ari nito, kung saan ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginawa ito ng ahensya. Ang kabuuang pangyayari alamin mula kay Daniza Lopez. Matagumpay na isinagawa ng Land Transportation Office o LTO ang personal na pamamahagi ng mga plaka ng tricycle sa Quezon City Hall kahapon, ika-22 ng Mayo. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na isinagawa ng ahensya ang direktang distribusyon ng mga plaka dahil paliwanag ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, ito'y alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista sa ilalim ng Bagong Pilipinas. Nasa mahigit 2,000 plaka ang naipamahagi sa mga tricycle franchise holder kung saan malugod na ibinahagi ni Mendoza na wala ng backlogs sa lungsod ng Quezon. Pagbabahagi pa ni Mendoza ay patuloy nitong gagawin ang direktang distribusyon ng mga plaka sa bansa bilang tugon sa natitirang license plate backlogs ng mga motorsiklo kung saan inaasahan nitong matapos sa taong 2025. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Sa paglaganap ng mga magulang na nagbebenta ng kanilang anak online, ay siniguro ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na haharap sa kaparusahan ng sinumang mahuli sa iligal na gawain na ito.
Panawagan niya huwag nang tangkain pa dahil patuloy ang kagawaran sa panguhuli sapagkat ito ay labag sa batas na maaaring mapatawa ng pagkakakulong at pagbabayad ng multa na nagkakahalaga ng 1 milyong piso hanggang 5 milyong piso. Hinikayat naman ni Gatchalian ng publiko na ipagbigay alam sa mga otoridad sakaling mayroong masaksihan na ganitong uri ng pagbebenta sa mga platapormang social media. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, publiko pinag-iingat sa mga impeksyon ngayong tag-ulan. MMDA tinalakay ang mga aksyon alinsunod sa paghahanda sa La Nina. Kamara ipinasa ang ikatlo at huling pagdinig para sa Divorce Act. PBBM at BP Sara bumaba ang trust at performance rating. Kongreso nagpatupad ng mahigpit na protocol para sa nalalapit na SONA. LTO isinagawa ang kauna-unahang direktang distribusyon ng mga plaka. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.